Hindi na naman kami nakauwi kasi may napansin naman ako na bagong tama. Ayan, puro na lang tama, pati driver may tama. Kasi, uy, dyan na ito, naputi-puti na, huwag tayong lumapit dyan, baka mahawa tayo. Hindi po nakakahawa ang vitiligo. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong tunga. Oh, karon! Shout out ni Modol, Jan Riot. Yo, what's up? Good morning mga Karit Friends. Have a nice day everyone. Kamusta kayong lahat? For today's video ay salamat tayo kasi dumating na yung aking parcel from Negros Oriental pa galing kay Tatay Riot at kay Bird Season. Noy, maraming salamat Noy at kay Tatay Riot sa panahon. Yan no. Grabe no, nakakatuwa kasi nung araw napakahirap magpadala. Gusto ngayon nakapahitik ng pahitik yung panahon. Pabilis ng pabilis. Pabilis ng pabilis. Paganda ng paganda yung mga ng estratehiya ng ekonomiya. Dati kasi pag may gusto kang papadala, mga sulat-sulat ng dati, ang tagal bago makarating. Pero ngayon, sa mga technology natin, napakabilis lang. Dahil yan, ito, GNT. 2 days lang, dumating na kagad. Ito yung mani. Yan, maraming salamat. Paborito kasi ng anak ko tong mani na to. Kaya, sasayingin natin yan mamaya para sa aking anak. At ito naman yung bigas na mais. Yan, oh. Yan. Ay, tik-tik pala to. Yan. Masarap kasi ito gawing tinapay. Nakakamiss rin yung mga pagkain ganito yung nakasanayan mo. Kaya minsan hanap-hanapin mo talaga. Kaya yun, isa rin yan sa mga sikreto ko sa dinadiet ko. Yan, ito yung ginagawa kong kanin kasi ito malakas yung fiber. So ito yung malaking bigas yan. Malaki yung numero 16 ata. Yan. Pag 14, hindi, 16 ata mas pino. Tapos yung 14 yun yung mas malaki. Yan. So ito na yung last, tatlong balot. Yan. Na isingit ko lang. So maraming salamat po ulit Tatay Riot at kay Boards. Maraming salamat. Yan, ingat kayo palagi dyan. As you soon, God bless. Yan, dumating na ang aking parcel. Thank you. Tama natin, gising yung aking anak. Hi! Hello! Yan. Okay, na-flex lang natin para makita nila na nandito na yung parcel. Good morning mga Karit Friends. Karugtong na itong vlog na ito. May share lang ako sa inyo kasi may mga nangyari sa itong nakarang araw. O di ko alam kung anong parang ang hirap ipaliwanag. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Matuwa ako o masaya o ano bang dapat ang mararamdaman ko. Agoy, matay. Surbo rin ito. Ikot alam ano dito. Ngayon. Kaya natin kung saan siya tatagos ngayon. Turbo rin itong animal nito eh. Yan lang. May natin tuloy yung vlog natin. Park natin sa lilim. Oh, ingat, baka mabunggo ka na naman ulit. Tanga ka pa naman. Ayan, tuloy natin. Kasalanan ko naman nung nakaraan. Inamin ko naman kasi nung Miyerkules ata yon. Meron akong lakad, may pinick up kami. Tapos doon sa may mismong pinasukan namin, maluwag naman yung parking. Pagkapasok ko ng ganun, may poste na mataas. Pero hindi ko akalain na aabutin pala namin yun. Kasi yung poste na yun, akala ko nasa gilid. So nasa gitna pala siya. So nung sabi nung di ko si makita sa rear mirror kasi puno yan eh. Malaking tulong talaga yung rear mirror kaya dapat di talaga naharangan yan dyan eh. Nung time na yun kasi loaded yung likod. Tapos may kinarga kami, may pinick up kami ni Mrs. Tapos ngayon atras daw ako, atras. Yung ginawa ko, atras ako. Yan, tingin ako, kabilaan, side mirror to side mirror. Tapos nung pag-atras ko, nagulat na lang ako na pag may lumagabog. Tapos sabi ng ate ko sa kausap cellphone ni Mrs. Oh, bangga! Tapos sabi ko, ay, tanga. Baby na ba ako? Pagbaba kong gano'n, nandun pala yung poste napaka mataas sa gitna. Tapos, pakita ko sa inyo ha. Saglit. So, hindi mo siya totaling bumper lang naman, maliit na bagay lang naman. So, buti nga hindi inabot tong part na to yan. So, inabot lang yan. Ito yung inabot sa bumper. Dito lang, nadikit lang. So, basag. Pwede ko naman siyang
ipagawa kaagad. So hindi ko muna siya pinagawa-gawa ng meron kaming inuuna ngayon, may priority kaming tinatapos kasi nga magpapabinyag kami ng aming bunso nitong second week ng April. So inisikaso namin dapat nga ngayong araw na to, Sabado pa lang kasi since day off si Mrs. para nakaset up na yung mga dapat namin gagawin eh. So sikasuhin na namin kasi doon kami sa Rizal ng papabinyag. So 2 araw, dapat kami ng Sabado tsaka Linggo para planchado na yung kaganapan, hindi na kami magagahol. Ngayon, edi sabi ko sige paggawa na lang natin yan pag namin ko naman kasalanan ko naman yan eh. Paggawa na lang natin pagka after ng binyag. Ngayon, nung pag-uwi namin sa bahay, Huwebes ng hapon, may nagchat-chat kasi sa amin kasi corner yun eh, kanto yun eh, pagkabilaan. So yung parking doon, kailangan talaga malupit ka na doon, mga drivings mo doon. Kasi pagka sabit ka talaga doon. Isakto yung kapitbahay namin doon sa kabila. Yung sakyan niya kasi Ford, yan, Explorer, yung 4x4, malaki yun, malapad. Pero yung truck ng basura kasya naman eh. So, ang risky lang yung paliko pag kasi pag di ka nanakaw sa kabilang linya kaagad, pag lumiko ka doon alanganin, sasabitin talaga kasi yung kalsada doon, two-way lang, pero hindi ganun kalaki yung kalsada na parang standard kasi lang eh, subdivision eh. So ngayon, sinabit yung harap namin, ito, si Leon. Kasi doon nag-umpisa sa akin lahat yun, kasalanan ko yun. Naatrasan ko nakaraan, nabangga ko doon sa poste, sinundan naman ito. So ito yan, yung kahapon yan, ginawa kahapon. Kasi UP ito eh. Yan, kita nyo may pa, yan, may mga gasgas pa, may mga tama pa, yan. So yun yung sinapol, butin lang, dito may gulong, malaking gulong ko, kaya hindi ganun ka malala yung tama. Tapos ito, UP lang yan kahapon, pinagawa ko yan. Yan, medyo magaspang pa, hindi pa siya actually na ayos gawa nung ibabapping pa yan, pinapatuyo pa yung pintura eh. So pati yung headlight ko dito sa loob, yung pinakadulo nun, basag. So nabali siya. Pero hindi naman naging problema kasi unang-una nag-chat sa akin yung nakabangga, brother, na check mo yung auto mo kasi ganito ganyan. Tulog ako nung mga panahon na nangyari yun eh. So chinik ko, sabi ko, oo nga no. Tapos sabi niya, nasa meeting kasi ako ngayon, bukas hanapan ko na lang ng gagawa. So okay naman, naging usapan namin. So, wala namang may gusto na mangyari, ng aksidente yun eh. So pinagawa niya, binayaran niya kahapon, ginawa namin, pinagawa namin. So ayun, binayaran niya yung isang panel yun doon. Okay na yan, na gawa na lang, madalian nga lang. Kasi nga dapat habulin namin yung araw na to. Kasi maghapon lang eh, kahapon dinala ko ng mga 8 doon. Tapos maghapon lang. So hindi pa siya nababapping, patuyin pa, next week pa yung schedule namin na babapping dapat. Sabi okay lang, basta ibalik lang yung UP dati kasi pumasok eh, lumubog talaga eh. So dinala ko sa talyer kahapon. Naging problema naman, di masaya na ako kasi naayos na no. So yung pinaka body kit niya sa gilid, yung rubber doon, natanggal din yung lahat. So may puwang na, so may tama na, hindi siya nabalik sa dati talaga. Kasi wala rin silang clip na pang Honda BRB. Sabi ko, okay lang, basta may kabit lang, pang temporary lang kumbaga, pang samantagal. So ayan, okay na kahapon, umuwi na ako kahapon. Ito naman ang bagong problema, kaya sabi ko, di ko alam kung matutuwa ba ako, di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, kung matuwa ba ako, galit ba ako sa nangyari. Kasi kagabi nung pag-uwi ko sa bahay, kasi iniwan ko to kahapon eh, sabi kasi doon mga alas 5 lang. So ang talyer doon, kasi karawas yun, tapos talyer, ang masakyan doon labas-pasok. So kahapon niisip ko, nagalangan ako na iwanan, pero sabi kasi sa akin nung may-ari doon na iwanan na lang daw, pati susi, iniwan ko. Ang problema doon kahapon, bukod doon sa tama sa likod ng pag-atras ko, walang na ibang tama yung sasakyan, si Leon, wala nang tama. Ngayon pag-uwi ko kagabi, dapat habol kami umaga, uwi kami ng Rizal para kahit paano masingit namin yung asikasuhin nga namin. Hindi na naman kami nakauwi kasi may napansin naman ako na bagong tama. Ayan, puro na lang tama, pati driver may tama. Yan, ito yung sarapan naman, kasi kahapon nung iniwan ko to doon, walang tama talaga. Tsaka kung chinik ko yan eh, tapos ayun oh, gilid oh, yuping-yupi oh. Ayan oh, wala naman siyang gas-gas, pero tingin ko may naatrasan to kahapon kasi labas-pasok ngayon mga sakyan, may motor pa, tapos pinasok to doon siya, may gas-gas pa ng konti oh, ayan oh, may dikit oh. So tingin ko yan, merong naatrasan kahapon doon, kaya tinix ko si kuya kahapon. So hindi naman nag-reply kasi matulog na rin. So sabi ko na sa kanya, dadaling ko na lang to, yung sasakyan doon, para may pakita ko sa kanya yung bagong tama na naman ng sasakyan. Kaya sabi ko, hindi pa nga naayos,
meron naman panibagong tama. Pero normal naman yan sa sasakyan kasi lagi naman ginagamit, oh. Kung di mo magagasgasan, kung ayaw mong magagasgasan, lagay mo sa museum. Display lang. Hindi, normal yan. Pero, yan, hindi normal yan kasi UP eh. So, babalik muna natin doon. Balitaan ko kayo mamaya, update ko kayo. Yan, i-share ko lang sa inyo yung nangyari sa amin itong mga week na to. Sayang eh. Pero, ganun pa man, alam ko na may plano yung Panginoon kaya siguro hindi kami nakauwi ngayon. So, ibalik na lang natin doon. Mabait naman yung si Kuya, usapin ko na lang ng maayos ang masinsinan. So, tara, let's go. Malapit na naman yun, dyan lang yun. At napansin ko lang, mga ka-Redfriends, pagpasensyahan nyo na yung ano ko, parang may spot yung sa camera niya, parang guhit dyan na kung napapansin nyo sa may screen pag pinapanood nyo. Yan, baka magtaka kayo, baka sabihin nyo may basag or may problema yung cellphone nyo. Sa lens ko yan, sa camera. Kasi yung cover nito, sa ano lang man to eh, parang protector cover niya. So, nagasgasan lang, may spot lang, nabagsak siguro to, yung kalay, lapag-lapag, ganun. So, tanggalin ko na lang to mamaya para hindi siya sagabal or abala sa panonood. So, tanggalin ko to, tapos orderan ko na lang ulit para mawalan yung spot na yan kasi gagamitin din natin to sa mga susunod pa natin na mga vlog kasi ngayong mahal na araw. Uwi kami ng Rizal after ng recognition ng panganay ko ni Kabling sa 16. So after nun, uwi na tayo doon tapos yun, binyag na ng anak ko ng pagkatapos ng mahal na araw ng linggo ng pagkabuhay. So ayun, yun lang na ano ko lang. Pamagtaka kayo may bakit may spot dyan. Where in my life you're my expiration. Yun mga ka-Redfriends, sa ating oras ay 10:17 na ng umaga. So wala pa si Kuya Dan yun, yung pinaka-may-ari, yung boss, yung pinag-iwan natin lang kahapon nito. Ang mga nandun lang yung kanyang mga bataan, yung mga tropa na painter niya doon, tsaka yung kanyang talyer, yung latero niya. So nabanggit ko doon, ang pagdating ko doon, sabi niya, yung nga pala sir, parang siguro alam niya na rin na ganun yung nangyayari. Tapos sabi niya lang daw, text niya lang mamaya pag dumating si Kuya Dan. Tapos just in case man na ano, may TV naman doon, sinabi ko rin naman sa car wash kung halimbawang review lang namin kung halimbawang hindi lang napansin din or para makita lang natin kung ano, kasi kahapon wala talaga to eh, doon ko lang naman iniwan to eh. Sa ating oras ay 4:35 na ng hapon at yan, babalita ko lang sa inyo ay hindi na ako nakabalik doon kanina sa pinuntahan ko kasi yata pumasok si Kuya yung sa talyer. Sabi ni text daw ako pagka dumating, wala naman. Kaya ngayon mag-grocery kami kasi naubusan na kami ng grocery at dahil nabahala tayo, hindi tayo natuloy sa Rizal. Dito na lang kami mamimili ng mga ibang gagamitin namin sa pagbinyag namin kay baby. Sama ko pala si ate, hello. Darling, 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 darling. Wa! Siyempre si baby bunso. Wow, nakapang tulog pa, kagising lang yan. Ayun oh, nakapanlamig pa siya oh. Malamig sa loob. Mukhang maiksi lang. Yeah. Hindi siya pwedeng. So, samahan nyo kami doon sa loob kasi mamimili kami. So, dito na lang kami mamimili. Dapat doon lang namin si Kuswim para hindi na sana namin dadalhin pa doon. Ayun, ganun talaga mangyayari ngayon. Bibili muna kami dito, tapos dadalhin lang namin ulit doon pag uwi namin ng after ng recognition, moving up ni Ate Kabling. So dahil hindi natin napagawa si Leon ngayon na hindi natin na ibalik doon kasi wala si Kuya siguro dahil di naman nag-text sa akin yung mga bataan niya. So sa mga sunod na araw na lang, may balik pa naman ako doon dahil ibabapping pa rin doon si Leon. So kung hindi man ngayon, bukas babalik ako. Tara, pili mo tayo doon ng kailangan baby. Withdraw mo lang pala tayo mga ka-Redfriends kasi wala tayong pira. Wala kasing doon sa loob eh, dito lang tayo mag-withdraw. Tapos na kami mamili sa taas mga ka-Redfriends, hindi na napag-vlog doon dahil ang hirap. Daming may tugtog doon. Dito kami sa Ford Cruz, nasamahan ko lang ako bumili ng paborito yung puti the corner, tsaka kape yung tayo na may kambing. Bali ito pala yung binili namin mga ka-Redfriends, ito. Lagay ng ulam, tsaka kanin. Tapos, ayun. Lagay ng kanin, tsaka lagay ng ulam. Disposable lang para diretso tapo na. Kasi mahirap yung panay hugas eh, di ba? Hindi, tsaka kami, tawag dito. Ano ba yun? Ayun, resort pala, resort. Sa resort mahirap. Kala ko sabi mo Kasi tawad kami. Hindi, sa resort kami. Kasi mahirap yung sa amin doon kasi papasok tapos yung paghuhugas, di ba? Mahirap yung mahugas-hugas. So, mas maganda yung mga disposable lang para kung ano man dadalhin namin doon, so iwanan na lang din namin. Wala na kaming dadalhin pa uwi kasi nga tamad kami.
Merienda muna tayo mga ka-friends bago bago tayo umuwi kasi mag alas 6 na rin. Grabe ang bilis ng oras ngayon, no? Bilis ng panahon, parang ang bilis mong patandain. So lang ako, na-miss na ako kasi sa camera nito, yung sa 360, medyo payat ako tingnan kasi siya, full shot, baga. Pero doon sa GoPro, ang taba ko na talaga, sobrang taba. Pero hindi naman ako nasaktan o kaya nalungkot na mataba na ako. Hanggat may nakikita akong mataba sa akin, payat pa rin ako sa paningin ko. Tingnan mo itong baso na to, no? Mataba rin yan, tingnan mo, tagilid na nga siya, oh. Pero lumalaban pa rin yung puso ko, yun. Balance pare, balance. Di ba? Buntol nga to. Huwag tayong hanggat buhay tayo, maganda yung pangatawan natin. Okay pa rin tayo. Merienda mo tayo to. Potato corner, pang pataba. Yung diet ka pero mga kinakain mo para pang pataba. Tingnan mo yung anak ko mga ka-friends. Gustong gumagala. Welcome. Gusto niyang gumagala palagi pero lagi naman tulog no. Sarap ng tulog eh. Tipid ka naman ulit sa aircon na. Good job. To be continue. Grabe po ng rock barrier. Different batteries. Please follow my like answer. Ayun mag-aayos lang tayo mga ka-friends. Story natin yung paglilinis ni Mrs. kahapon kasi hindi niya natapos. So ngayon hindi niya alam na ayusin ko yung mga shoes niya. Ang dami kasi sapatos ng asawa ko eh. Lilipat natin dito sa part na to yan. Lahat na yan, kanyang sapatos yan. Tsaka kay ka-blink. So ayusin natin para dito natin siya ihilira. Para yung treadmill niya, ito, magagamit niya na. So medyo magulo yung bahay namin. Ito, ayos natin ng latag para makapag-exercise na siya ulit. Kasi tinatamad siya gawa nung walang pwesto eh. Nahihirapan siya eh. So ngayon, ayusin natin. So tara na, ano pa hinihintay nyo? So tara, ano pa hinihintay nyo? Samahan nyo ko. Time-lapse, ano ba yun? Time-lapse starts now. So mga ka-red friends, tara, samahan nyo sa paglilinis natin. Ano pang hinihintay nyo? Tara, time-lapse start now. Hi! Hi! Okay, tinan mo. Di ba? Tapos na. Naayos na natin dyan. Dami sapatos, misis. Nabenta ko sa TikTok yan. Yung online selling ko. Galit siguro. Hindi man gagamit lahat. At ito, setup natin to. Ayos natin para magamit niya na maayos yung treadmill. Yan, naka-stuck lang dyan eh. Ganun lang, simple, tapos na! Ito lang mahirap mga ka-red friends sa akin, kaya ayaw akong pinaglilinis ni Mrs. Hindi ako pinaglilinis, siya lang lagi naglilinis. Dalawa lang naman yung mapupuntahan mamaya eh. Sa reaksyon niya, pwede siyang matuwa, pwede siyang magalit. Pwede siyang magalit kasi pinakilaman ko yung magamit niya na hindi ko pinaalam sa kanya. Kumbaga yung paglilinis niya, pinapakilaman ko. Matuwa siya kasi yung treadmill niya, magagamit niya na. So ito lang mahirap sa akin kasi may sinusitis ako. Ay, hindi ko, sinusitis o sinus, yun. Pag nakasingot ako ng alikabok, bahing ako ng bahing, tapos magkakasipon ako, kaya hindi talaga pwede sa alikabok. Pero ngayon, natapos ko na. So, tama na yun. At ito pang pinoproblema ko ngayon, no? Kasi dati wala naman ito eh. Comment na kayo dyan mga ka-red friends kung may mga subscriber tayo dito na doctor or whatever. English man. Kasi nung nag-ano ako, kaya sa mga nagtatanong kung bakit ko tinigil yung pag-joyride ko. Kasi, unang dahilan, ito, nagpikas ako, yan, nasunog to dati nung nag-joyride ako. So, sabi ni Mrs. itigil ko na kasi, halatang-halata na. So, ginamot ko, hindi na natanggal eh. Ano lang siya, nagla-like minsan, tapos pagka, hindi naman pabayaan naman ulit yan, yung itim, kitang-kita ng itim niya. So, syempre, tinigil ko rin kasi sabi niya, kitang-kita to kasi lalo na sa tayo sa showbiz ng industry. Pag kitang-kita yung itim. So, pangalawang dahilan ay ito, ayan Kung napapansin niyo sa mga dati ko pa vlog, wala yan yung parang puti dito. Maliit lang yan nung una, spot lang na maliit. Tapos yung parang palaki siya ng palaki. Tapos dito parang hindi ko iniisip ko nga kung kung pikas ba to or nag-start na siya na magda-dark kasi siya parang, ano ba yun? Vitiligo ba yun? Kumbaga sa amin sa Bisaya kasi halob yun halob. Yan, ang sabi dati ng mga kalululuhan ko, papa, mga ninuno namin na pag tuwing mahal na araw ng Biyernes Santo, bawal kang kumain ng karne. Or pag may namatay, tama ba pag namatay, bawal kumain ng karne? Or basta tuwing Biyernes Santo lang ata yun. Bawal ka kumain ng karne
ata yun kasi magiging puti-puti ka halob. Pero base sa mga panibagong teknolohiya, mga sa research ko, ang vitiligo or halob, ano yan, namamana pala yan sa dugo or wala naman kaming lahing ganun, pero may mga tao siya na nagkakaganon talaga, pero hindi mo siya nakakahawa na sakit, kaya unahan ko na kayo kasi pagdating ng araw, pag pumuti na ako, baka sabi, uy, dyan na ito na, puti-puti na, huwag tayo lumapit dyan, baka mahawa tayo. Hindi po nakakahawa ang vitiligo. Yan, pangit lang siya tingnan, pero hindi siya nakakahawa. Pero ito kasi parang palaki na siya ng palaki, tapos ito nagda-dark, tapos parang may mga spot-spot na puti-puti na nakikita kong maliliit. Parang pagdating ng araw, siguro puti na yung buong mukha ko, tapos itong lining na to, yan, may mga puti-puti siya. Pero, noong una, naisip ako na parang, ano ko yung mangyari sa pag naging puti na ako? Pero nung bandang huli na, naisip ko rin na wala yan, okay lang yan kasi ganun talaga ang buhay eh. Pero hindi naman ako nasakta na gano'n, na-depress, gano'n, na stress yan. Kasi unang-una, meron ako mga dalawang anghel eh. Ano pa bang paanan ko? Kahit anong mayari ko, maging itsura ko, gwapo pa naman ako. Yes! 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 Hindi, ganun pa rin ang itsura ko eh. So, kung puputi mo yun ng araw, wala akong pakialam kasi, yan, may asawa at anak naman ako. So, ano pa ba yung ko sa sarili ko? Kung mawalan man ako ng trabaho, minsan nakakabawas siya ng confidence minsan sa sarili kasi lalo na sa showbiz ako. Siyempre, makita nila, puti-puti ka na, may mga polka dots ka na, parang aso ka na, ano ba yung aso na yun, Dalmatian. Yan, ganoon. Pero, yan, wala naman sa akin yan. So, yun yung pangalawang dahilan kung bakit natigil ako sa joyride. Dahil dito. Tapos, pangatlong dahilan ay nagagalit yung misis ko kasi may mga nagtatanong, Idol, ba't mo tinigil yung pag-joyride mo? Maganda sana ang content yun. Nagagalit yung misis ko kasi diba maraming mga babae doon na angkas, tapos may mga nakwento din ako sa kanya na mga karanasan sa pag-joyride kasi minsan may mga babae na mga lasing yan. Nadadala mo sa siyempre, nawawala na yung sarili pag lasing ka na, yung hindi mo na alam kung ano mga pinagagawa mo, ilang beses ko na pagsakay ng lasing eh. So yan, tinigil ko na yung pag-joyride ko. Tapos ngayon ay, eto na, nag-aayos tayo ng bahay. Tapos, ngayon, ipakita ko sa inyo paano magsaing ng bigas na mais yung binigay ni Tatay Rayot. Napakasarap ng puting-puti kasi unang-una yun, gustong-gusto ko yun kasi yung iba siya sa rice na kanin. Kasi yung kanin na rice kasi parang maya gutumin ka, tapos parang bilis mo magutom kahit marami ka makain. Dyan sa mais, hindi. Matagal ka magutom, tapos yung fiber niya malakas kasi minsan nga, nag-ano si misis ko, nainggit sa akin kasi pagkatapos ko palang kumain, withdraw agad kasi parang ang daming labas agad sa katawan ko kasi malakas yung fiber niya. So, pakita ko sa inyo paano yung process ng saing at napakasarap nun sa mga adobo or kahit anong ulam, kare-kare, mga kaldereta, ganun. Sobrang sarap. Ang dami kong makain. So, kunti lang saing natin mamaya para naman na kabawi tayo kasi sinipon na ako eh. So, pakita ko sa inyo. Ito na. Tapos na. Yan. Yung gamit ni Mrs. At syempre, maliwanag ba? Okay na yan. Kahit madilim. Yan ah. So, yan. Naayos ko na yung kanyang treadmill. So, pwede na siya takbo-takbo ulit dyan. So, alalay pa rin kasi syempre bagong panganak pa si Mrs. Magpa 5 months pa lang si baby. Ngayon 15. Yan, tapos naglinis. Pawis na pawis tayo. Sa sunod na video ko na pala papakita sa inyo mga ka-red friends kung paano magsaing doon sa mais. Paano yung process masarap yun eh. Tapos paano siya lutuin. Yan, madali lang naman yun. At puting-puti yun. Naubusan na pala kami ng gas. Yan, ating oras ngayon ay 2:35 na ng hapon. So, ito naman yung kain natin. Meron pandesal dito eh. Tira ka ng umaga, sayang naman ito. Yan, So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye!